So magandang hapon sa inyong lahat dyan mga kababayan. So andito kami ngayon no, sa bahay nila ni Nita. So ang gusto kong pag-usapan ngayon mga kababayan tungkol sa pag-aaral ni Nita. Gusto kong i-clarify kay Nita kasi may sinasabi yung teacher niya sa akin nung pinuntahan ko doon tungkol sa kanyang birth. No, pinuntahan ko doon sa paralan sa room nila. Tapos sabi ni ma'am na ang kailangan niya yung school form 10 na kailangan daw ni Nita para po lalo na malapit na yung closing nila. So nahirapan kami mga kababayan kasi wala kaming contact. Nakakontak ni Maylin? Opo, hindi pa mo-online sila. Ha? Hindi pa mo-online. Hindi mag-online. So hindi nag-online, hindi pa nag-online si Maylin kasi nag-aaral pa man si Maylin. Hindi nag-online? Sa cellphone po isa. No, hindi siya sa mga account niya hindi siya nag-online. So naka-focus siya sa pag-aaral. Si Ninita nag-online. Palagi nag-online. So okay lang mag-online na pero mag-study gid ha. Tapos sabi ni ma'am, so ang kailangan naman talaga no, kahit daw mga second week ng February, kailangan na masubmit doon sa paaralan yung school form 10. Mga record niya galing simula yung grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, sa grade 5 niya. So andun yun sa anong pangalan ng paaralan mo doon? Nakalimutan mo na? Laguna. Sa Laguna yun? Doon sa Laguna. Ano bang tawag doon? Elementary man to, nakalimutan ko mga kababayan kasi andun sa bahay yung papel na may nakasulat na sinulatan ni ma'am yung ano yung kailangan niya. Yung PSA birth, yung PSA na Ninita mga kababayan, napaprocess na po namin. Binayaran na namin para po, hinihintay na lang namin kailan darating dito. So ngayon, ang problema namin mga kababayan, yung doon sa paaralan sa Laguna, kasi napakalayo naman, hindi talaga namin in person na mapuntahan. Kasi malaki yung gagastusin. Papunta kasi Maynila man yun. So mahirapan kami. Mag-flight o wala din kaming pera para makuha yung school form 10. Pero pwede sana namin yun makuha kung makontak lang namin si Maylin. Hindi pa namin makontak na yung mga kabayan. Hindi pa nag-online, no? Hindi pa siya nag-online. Tapos doon din ba nag-aaral si Maylin sa pinag-aralan mo? Iba na po. Iba na? Matabi po sa bahay. Pero yung paaralan mo, Bandang po sana. medyo malayo doon sa paaralan ni Maylin. Malayo po. Si Ma'am Nida, saan man nagtuturo? Sa paaralan mo? Doon? Si Ma'am Nida. Si Ma'am Nida. May kontak ka kay Ma'am Nida? Sawa niya. Meron? Sino ba sa kanya? Si Tito Hens? Tito Wens. Hindi mo matawagan. Pwede. Tawagan mo si Tito Hens mo mamaya, ha? Ha? Opo. Sabihin mo si Tito Hens, may papatulungan sana ako sa inyo. Ha? Mamaya ha? Pagkatapos natin dito, tatawagan mo. Saan ka nag-connect? Diyan sa, BC, dire? Dire na BC. Kasi kailangan talaga yung nets para sa yung pag-aaral. No? So, kontakin talaga natin si Tito Hens. Saka si asawa niya, si Ma'am Nida. So, kung makita man nila ni Tito Hens itong video namin, sana po ay Tito Hens at saka ni Ma'am Nida, sana po ay matulungan nyo kami, sir at saka ma'am, para po sa school form 10 ni Nita. Kailangan kasi dito sa paaralan na tinutuluyan niya ngayon. So basta tawagan natin mamaya ha.
Tapos ngayon, it's, ang, may sinabi kasi si ma'am sa akin na gusto mo daw sumali ng ano, foundation ba yun? Kandidata. Gusto mo? Opo. Gusto mo sumali? O meron lang daw babayaran. May picture daw po. Meron. Picture daw po. Meron picture? Sa graduation po. O bayaran. O. Babayaran natin yan. Tapos yung ano, pagsali mo, kasi nagtaas ka daw ng kamay, gusto ka lang sasali. Ha? Nagtaas siya ng kamay. So, kailangan mo talaga dyan mag-make up. So, may make up ka naman palagi. So, okay na yan. Pero, yung pagrampa, alam mo? Sige, sige. So, gusto mo talaga sumali. Try lang. Sige, try mo lang. Tapos, meron ka bang susuotin na ngayon dito? Ano po? Susuotin dyan. Ano ba suotin dapat? Tribal costume? Hindi. Hindi. Ano dapat? Dahon siguro. Hmm? Dahon. Ay, dahon? O, design. Sabi nila? Hmm. Ay, dahon. Dahon lang pala. Yung suotin mo. Makasuot ka ng mga maliit, naka-shorts ka, banda dito. Tapos, dito, tube. No? Tapos, lagyan natin ng dahon. Sige, so, gawin natin yan. So, andyan man sila, ma'am, no? Andun po. Lagi. Pwede natin puntahan sila, ma'am. Para maisali ka namin. Sige, tingnan natin yan. Kailan ba yan? Sana po, graduation siya. Graduation? February pala graduation niya? O, Hindi. February. Di ba may grades man yan? Saan ba yan may grades, ha? Anong subject? Sa math. Sa math? Sabi ni ma'am, sa math daw? Sa math, mates? Sure ka? Magrampas, math? Hindi siguro. Magrarampa ka tapos sa math kay grades. Sa math daw? Sabi ni ma'am? Sige, tanungin ko rin si ma'am. Okay din yan kasi kailangan mo din yan mga pagsasali ng ganyan sa paralan. Parang sa extracurricular. Hindi ko alam, kabisado kung sa ano ba yan. Kung yun ba yung sabi nila na extracurricular. Tapos, lalo na sa'yo, kailangan mo para masanay ka, sumali ng ganyan, ihalubilo sa iba, no? Making friendship ka sa iba. Marami ka bang mga friend sa Marami paralan? po. Sa room ninyo? Classmate ko. Mga friend mo. Ganun dapat. Para hindi ka mailang doon sa paralan, hindi ka mahiya. Kasi meron ka mga kaibigan, no? Dapat. Tapos yung unahin talaga ang pag-aral sa mga lesson, ha? Huwag yung pag-tiktok yung unahin. Ha? So, unahin dapat yung mga kung mas okay nga, Nets, unahin mo yung tulungan mo muna si nanay. Ingay ng mga sasakyan, mga kabayan. Malapit lang kasi sa kalsada. So, mas okay, Nets, na tulungan mo si nanay dito sa mga gawain dito sa bahay, ha? So, yun yung ano natin, Nets, ha? Kailangan mong tumulong na dito maglinis, kung ano yung gusto ni nanay na linisan, bago ka mag-cellphone. Mag-study ka muna pala, ha? Mag-study ka muna. Pagkatapos, so lagyan man dati ng ilaw dito. May ilaw man dito. So, mag-study ka. Tapos, bago ka mag-cellphone. Tapos, sundin mo yung mga utos ni nanay, ha? Ni tatay. Kasi kailangan mo man yan, ha?
Sir. Ang layo kasi ng paningin ni Nita. Para bang sa tingin ko, yung sinabi ko pag pasok dito, lumabas dito kasi yung paningin niya gano'n. Ay, Mga tao si Ninita. Kasi, dami ko na sinabi, pero si Ninita ka na naman. naamang na siya. Nits ha? Opo. Oh. Kasi Nits, yung pag-aaral natin Nits, kasali din yan yung pagsunod natin sa ating mga magulang. No? So ano man yung, pero nakikita ko man sa'yo, tumutulong ka din man, naglalaba, nag-iigib ng tubig, kasi ngayon wala pa mang tubig ngayon dito sa sentro. Hindi pa na bahay-bahay yung tubig na pinagtutulungan namin doon sa ibabaw. Ayan, isa pa yan. Tapos, na-open man. Tapos, yung kailangan mong, sa sinabi ko na, kailangan mong sundin yung mga utos ng magulang. Kasi, tulad doon sa paaralan Nits, yung teacher mo ay tulad din niya ng isang magulang. Siya yung tagabantay sa iyo doon sa paaralan, nagtuturo sa iyo doon sa paaralan, di ba? Dito sa bahay, si nanay at saka si tatay din yung teacher mo dito. Siya yung nag-uutos kasi alam man ni nanay kung ano yung tama para sa iyo, lalo na nasa batang edad. So kailangan mong malaman yung mga tungkulin mo dito sa bahay, no? Kaya maghuhugas ng plato. Kisa sino man ang humuhugas ng plato? Ikaw? Mabuti naman. Ayan. Isa yan sa mga kailangan mong matutunan bago ka dumating sa mataas na edad. No? Para alam mo kung ano yung tungkulin sa bawat isa natin sa buhay natin, no? Isa na rin yung pag-aaral natin. Importante din yan. Kaya kailangan natin pakinggan kasi para din yan sa'yo yung mga siguro mapapagalitan ka ni nanay. Napapagalitan ka ba ni nanay? Minsan po. Minsan. Ganyan talaga yung mga magulang. Mapapagalitan tayo kasi bilang tanda yan sa ating kabataan para paglaki natin malaman natin na tama pala yung sabi ni nanay. Nakakatulong sa'yo yan. Sa amin nga noon, ganun din. May mga bunal pa. Nabunalan at ng nanay, wala pa. Kahoy. Bunal ng kahoy? Pinapalo ka ng kahoy. Ganun din kami noon. Pero malaman natin, pag dating ng panahon, na tama pala yung mga sinasabi ng ating mga magulang. Na? Kailangan natin yan sundin. Tapos huwag kang yung matigas yung ulo, huwag yung sumasagot kay nanay ha. Iwasan mo yung sumasagot ka na nagagalit ka, huwag ganyan kasi kailangan mo yung gawin dito sa bahay Nits na hindi ganyan para hindi mo rin madadala yan doon sa iyong pag-aaral. Kailangan kong makikita kasi sa labas yung iyong ugali. So yun yung ugali mo dito sa loob ng bahay. Pag sa labas makikita ka na yung maldita ba? Kung makita ka sa eskwela na maldita ka, so nagpasabot na ibig sabihin dito sa bahay ganun ka din. So kung tapakita mo ang kabaitan doon, so ipakita mo din dito kay nanay at kay tatay sa bahay, no? Ang kabaitan kasi para si nanay, si mama at papa mo maging masaya silang panuorin ka sa bawat araw, sa bawat gawain mo. Kasi makikita nila na ang bait talaga ni Nita. Okay lang talaga mag-cellphone. Hindi ka namin pagbabawalan ng cellphone. Basta unahin mo talaga yung sarili mo, yung pag-aaral mo, ha? Tapos sundin mo sila nanay, mga utos na. So yun lang po, Nets, no? So ngayon,
babayaran natin yung yung ano ba tawag diyan? Entrance? Hindi mo alam. Yung parang entrance fee o ano ba 'yan? Para sa hindi ko sure kung entrance ba 'yun. Tungkol sa kanyang sasalihan na kandidata foundation. Ilan ba kayo sumali doon sa room ninyo? Kunti lang po. Kundi lang. Kasi sabi ni Nita mga kababayan na mayroon daw grades. Mayroon daw grades, so pasalihin natin kasi kasali din yan sa kanyang pag-aaral. Mayroong grades. So mabuti naman at least madagdagan yung mga perform mo doon sa paaralan, no? So yun, pag-aaral. So ngayon, kung pwede siguro mamaya puntahan namin yung puntahan namin yung teacher mo. No? So, tanungin ko rin si Ma'am Aya mga kababayan. Kasi sumali man si Arlene Beda kasi Ubay. Sumali sa pagrampa. Tapos practice ka magrampa. No? Practicein mo yung pagrampa. So, hanggang dito lang yung video namin mga kababayan. So, huwag mong kalimutan yung pinag-usapan natin ha. Mag-aral ka, mag-study, tapos makinig ka rin kay nanay. So, nandito lang mga kababayan, no? Maraming salamat. At salamat talaga sa lahat ng suporta. Para kay Nita, para kay Nanay Lorna, sa mga pamilya ni Nanay Lorna, maraming salamat sa suporta ninyo mga kababayan, mga sponsors. Maraming salamat talaga sa inyo lahat. So, hanggang dito lang yung video namin. At bye-bye. Ingat kayo palagi dyan mga kababayan.